Hello guys! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardin ni Sir Mio Vlogs. Sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertehan na dulot ng taon na ito. And for today's vlog and for today's video ay ibabahagi ko ang top 3 na halaman na bagamat napaka-common, payak ay ito po ang magdadala sa atin ng kaswertehan sa buhay. At disclaimer lamang po guys, ang mga ibinabahagi po ni Sir Mio Vlogs ay base lang po sa aking experience or karanasan dahil po simula po nung nagkaroon ako ng top 3 na halaman na ito ay nabago po ang takbo at siklo ng aming pamumuhay. Kumbaga naging masagana, hindi po nawawalan ng kasaganahan, kaswertihan. Ang dulot po neto sa amin ay talagang siksik-liglig nag-uumapaw na mga biyaya. Para po in return ay tuluyang hindi mabago ang siklo ng mga abundant overflowing na mga blessing ay maglalaan po tayo ng sapat na oras. Alagaan po natin sila ng may pagmamahal at ibibigay po natin ang ating oras, panahon at magbibigay din po tayo ng effort para po lumaki po silang maganda, masagana at tuluyan po na hindi maudlot ang mga bagay na siyang pinakamaswerte na pwedeng makuha kapag nag-alaga po tayo ng mga halaman na aking ipifeature ngayon. Una po sa lahat, ito po yung tinatawag na Mother of Thousands. So, bagamat napakapayak at simple ng kanyang postura ay hitik na hitik sa kagandahan at hindi po talaga mapuputol ang mga biyaya dahil po ang unti-unting pagdami ng mga plantlets niya, yun po ang senyales na hindi rin po mapuputol ang mga blessing na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Kumbaga ang Mother of Thousands po is napaparami po, kapansin-pansin na kapag i-focus mo sa kanyang pinakagilid na foliage or dahon ay marami po siyang mga maliliit na usbong. Ito po ang makapagbibigay sa atin ng kaswertihan. Ang mga maliliit na plantlets ay sumisimbolo ng hindi pagputol ng kasaganahan. Ito po ang sumisimbolo ng karangyaan at ng kaperahan. Kumbaga ang daloy ng swerte kapag nag-alaga ka neto sa inyong bahay ay tunay na makakamtam mo at ang halaman na din ito ang siyang tutulong po para po mahaltak natin ang mga blessing na gusto nating pumasok at pumunta sa ating buhay. Ang pagdami rin po ng kanyang plantlets ay ibig sabihin po ay maraming blessing po ang posibleng pumasok sa ating buhay at para po mas magampanan ng Mother of Thousands plants ang kanyang tungkulin sa money maker, money magnet attractor, lucky feng shui houseplant, Vastu houseplant, ay gagawin po natin siyang centerpiece attractor sa ating living room space. At madali po silang alagaan, considered po siya as succulent plants, kumbaga ang kanyang dahon at tangkay po ay nag-iimbak or nag-store ng tubig, kumbaga kapag hindi mo siya nadiligan ng for about 1 month ay talaga magso-survive at magta-thrive po siya. And ang ganitong halaman po is naparami ko rin po sa pamamagitan po ng plantlets. Kumbaga wala ko neto, so I decided na humingi or maghanap ng ganitong halaman sa aking kaibigan na isa rin pong kaplantito at nagulat ako sa napakagandang dulot na biyayang taglay ng ganitong halaman. Sa isang maliit na plantlet ay ito na po ang pinaka itsura niya. This is already 3 years old propagation ko. And I must say na hindi mawala sa aking labi ang pagngiti dahil hindi talaga nawawala ang blessing na dumadating sa aming buhay. Kung kaya naman po, hindi po talaga kayo magsisisi kapag meron po kayong ganitong Mother of Thousand plants sa inyong bahay. So, ang paglalagay po ng ganitong halaman ay see to it na ilolocate po natin siya, ilalagay sa isang portion sa northeast portion ng ating bahay dahil yun po ang tumbukan ng isang maalwan, maswerte at napakasaganang lokasyon. Base na rin po sa feng shui. Wag na wag po tayo maglalagay ng ganitong halaman sa kanluran dahil yun po ang lubugan ng araw at hindi po iyon sumisimbolo at nagrepresenta ng isang magandang kapalaran or oportunidad.
Then pangalawa guys, dumako po tayo sa panggitnang halaman. Ang inyong nakikita po is napakagandang kulay na philodendron. Ito po yung tinatawag na Philodendron Orlando or lemon lime. I-focus po natin, napakaganda ng kanyang matingkad na kulay mint green to yellowish na foliage. Kung talagang isasama mo siya sa mga payak na kulay ng mga karaniwang houseplant na color green or red or dark red man yan or dark green, ay lutang na lutang pong kagandahan niya. So ang mga philodendron po ay hindi rin po sila nawawala sa top 10 list dahil po ang mga philodendron po is madaling alagaan. Considered po sila as air filtering at air purifying plants. Ibig sabihin po, may kakayahan po sila na linisin ang hangin. Kino-convert po nila ang harmful chemical toxins na present sa hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene, xylene sa isang napakalinis, Prescott filtered na oxygen na siyang kinakailangan po natin para sa ating isang malusog na pangangatawan. At kapag nalanghap po natin ang oxygen na napakalinis, ay ito pong tutulong sa atin para po mas lalo tayong ganahan na magtrabaho at para rin po magkaroon tayo ng isang masarap na pagtulog. Saan ba dapat ilocate or ilagay ang ganitong Orlando na philodendron? Meron po kami sa aming living room space. Gawin din po siyang centerpiece attractor dahil napaka-epektibo sa paghaltak ng blessing na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Kung kaya naman po, wag po kayo magpapawala. Ang ganitong halaman po is pinopagate ko gamit lamang po ang stem cut propagation, and to my surprise, after 1 month of waiting ay naging maganda po ang pagtubo at tunay na naging matagumpay or successful ang aking pagpaparami sa isang matingkad na halaman dahil po ang kulay na lemon lime ay sumisimbolo po ng kasaganahan, pera, ng kapayakan ng buhay, at ito rin pong ganitong kulay since matingkad po sila, ayaw ng mga evil spirits ang matitingkad na kulay, lalong-lalo na po ang pula din po. Mas kapag nasinagan po siya ng araw ay lutang na lutang ang kagandahan, ang katingkaran ng ganitong Orlando na philodendron. So, pwede din po siyang i-propagate gamit po ang soil propagation or soil medium or water medium po. So, I'm planning to propagate even more dahil may pagbibigyan ako neto na isa rin po sa mga kaibigan ko na kaplantito at plant lover din po siya. So, wag po kayo magpapawala dahil po isa rin po ang halaman na ito sa good source of oxygen. At sila rin po is nag-eliminate ng mga harmful radiations na siyang present, na siyang dulot ng ating mga gadgets, laptops, computer, or kahit anong mga television set. Then dito, so isa rin po sa halaman na pinopagate ko gamit ang leaf cutting. Ito po yung tinatawag na splashy Hoya. So, i-focus po natin para makita po natin ang kanyang kagandahan. So, ang pinaka gusto ko dito ay madali po siyang paramihin. Consider din po siya as lucky charm, money maker, at napakabango ng kanyang bulaklak. Kapag napamukadkad mo ang ganitong splashy Hoya, ay ibig sabihin po may paparating na swerte na siyang makapagpapabago ng ating buhay sa kasalukuyan. So, napakahalimuyak ng aroma or ang scent ng kanyang bulaklak. So, ang kanyang bulaklak po is mula sa isang tangkay ay maglalabas po siya ng isang tangkay pa. So, mula sa pinakababang tangkay niya, katulad nito, so maglalabas siya ng panibagong tangkay, at kapag napansin nyo na may mga maliliit na butil na tumutubo sa pinakadulo, yun na po ang pinakabulaklak niya. So, ang pamumukadkad na ganitong Hoya is only happening once in every year. Kung kaya naman po na kapag napamulaklak nyo or napamukadkad nyo
ang inyong Hoya ay talagang ipagpapasalamat nyo dahil may isang biyaya na siyang makapagpapabago ng inyong buhay sa kasalukuyan. Ang senyales po na kapag napamulaklak nyo ay senyales na po na natanggal na po ang mga hindi magandang dulot na blessing. Yung mga matutumal na blessing po ay agaran nating makukuha dahil naalis na po ng ganitong splashy Hoyas ang mga vibrations na negatibo. Isa rin po ang halaman na ito sa tumutulong para po tuluyan ng mawakasan at matanggal ang mga unhealthy vibrations, mga bad omen, yung mga evil eye. Meron din po siyang kakayahan para po linisin ang hangin, air filtering at air purifying plants din po ito. Pagpasensya nyo po guys, medyo hindi po maganda ang boses ko dahil na rin po hindi rin po maganda ang pakiramdam ko. Kumbaga nag-vlog po ako para po hindi po ako ma-bored at gusto ko rin po i-update yung aking mga watchers, ang aking mga subscribers kung anong mga posibleng halaman po ang magte-trending. Bagamat napakapayak po ng ganitong halaman na Hoya ay napakagandang ilagay sa dining table, sa living room space, at kapag napamulaklak nyo, ang aroma neto is ilagay po natin ito. Pwede din po siyang gawing centerpiece attractor sa living room space para po doon pa lamang po sa pintuan ay maamoy na natin ang magandang dulot ng kanyang bulaklak. Dahil kung talagang itatapat mo yung inyong ilong sa mismong bulaklak niya ay mapifeel mo at mararamdaman mo na napaka-sweet ng kanyang scent, napakahalimuyak, at kapag naamoy ng mga bad spirit, ng mga not so good vibrations, ang amoy neto ay tuluyan na po silang aalis sa inyong bahay. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng conflicts, pagtatalo, hindi pagkakasundo ang bawat miyembro ng ating pamilya dahil lang rin po sa vibrations na hindi maganda na dulot ng ating mga panauhin guest at kahit na kapitbahay po. Dahil po ang ganitong halaman po, sila po is may kakayahan po para tanggalin at matuldukan na ang mga unhealthy vibrations, mga palipad hangin, yung tinatawag na barang, daot at kulam po. Kumbaga ang ganitong halaman po ay tutulong din po para po maalis at mabalance po ang good energies at yung not so good energies. Kapag nabalance na po ng ganitong halaman ang energy na yon, ay tuluyan na po nating mararamdaman ang swerte. Unti-unting pumapasok po ang kaswertihan sa ating buhay kapag meron kang ganitong halaman. So nakakatuwa dahil nag-trail na po siya. Ito po ang kanyang pinakadulong part. Ayan. So ang simbolo neto, since heart shape po ang pinaka-hugis ng Hoya plant, ito po is nagmimimik ng fire element. So, ang ganitong halaman po is didiligan lamang po natin siya every 2 weeks. So, short update lamang po to guys. Nawa po ay nakakuha po kayo ng mga information at detalye kung anong mga halaman ang siyang magiging sikat at popular dahil na rin po sa kanilang kakayahan sa air filtration, air purification, money magnet, money attractor, luck and feng shui houseplant. Maraming salamat po guys sa walang sawang pagmamahal at suporta na ibinibigay nyo, and naway makamtan natin ang siksik-liglig nag-umapaw na mga blessing na siyang ipagpapasalamat natin dahil na rin po meron po tayong top 3 na halaman. Una po sa lahat yung Mother of Thousands. Ito po yung Philodendron Lemon Lime at yung Splashy Hoyas. Ingat po tayong lahat guys. Nawa po ay nag-enjoy po kayo dahil nag-enjoy din po ako habang binablog ko ang top 3 na halaman na ito. And ingat po tayong lahat. So always be updated and be notified with all of my plant video. So kindly like, share, and subscribe. And also thank you so much for all the love
trust and support that you're giving me. Bye-bye!